Ano po ang mga paniniwala at tradisyon na inyong sinusunod at sinunod noong bata pa kayo sa inyong pamilya? Ang aking sinusunod ay ang bawal ang magwalis sa gabi, mag, ano, kumain sa madilim. Kung may ikakasal, iniimbitahan kami ng kinakasal. Paano po ito nakaapekto sa inyong buhay noon at ngayon na kayo ay nasa yugto na ng pagiging matanda? Sumunod ako sa mga payo ng mga magulang ko noon. At sinunod ako rin ng mga anak ko. Sa awa ng Diyos, wala rin nangyari sa kanila. Tinuruan niyo po ba ang inyong nakababatang henerasyon na ipagpatuloy ang inyong nasimulan? Oo, tinuruan ko ang mga anak ko ng ang paraan noon at sumunod din sila ngayon, hanggang ngayon. Saan mo po natutunan ang mga paniniwala at gawaing ito? Sa mga matatanda at sa lola ko noon na sinasabi sa akin, at ang paraan na ito ay naniwala rin ako. Yung unang question po, ano po ang mga paniniwala at tradisyon na inyong sinusunod at sinunod noong bata pa po kayo sa inyong pamilya? Teka. Pamahiin? Pamahiin ba yun? Opo, pwede po. Pamahiin na dapat sinusunod. Sa akin kasi dapat bago magdilim, nasa bahay na. Pagkatatak ng alas 6, yun ang dapat na sundin para pagkakain sabay-sabay. Yung number 2 po, paano po ito nakaapekto sa inyong buhay noon at ngayon na kayo ay nasa yugto na ng pagiging matanda? Ang epekto noon, dahil masyado istrikto ang magulang, talagang disiplinado ka, malayo ka sa anuman, gulo o kapahamakan. Yung number 3 po, tinuruan niyo po ba ang inyong nakababatang henerasyon na ipagpatuloy ang inyong nasimulan? Oo naman. Naidapat. Saan niyo po natutunan ang mga paniniwala at gawain ito? Sa mga lola, saka sa magulang. Alam niyo po ba ang mga kaugalian at paniniwala na binanggit ng nakakatanda? Binanggit po nila dito yung sa pamahiin na bawal na magwalis kapag gabi. Tapos, dapat na kapag alas 6 na, dapat nasa loob na ng bahay para sabay-sabay kumain. Oo, alam ko. Ang alam kong pamahiin na noon pa sinasabi ay ang pag pumunta ka raw sa patay, ay huwag ka munang diretso na pumasok sa bahay nyo. Kumbaga, pagpag muna sa ibang lugar. Ang mga tao po ba sa inyong henerasyon ay gumagawa pa rin ng mga paniniwala at gawaing ito? Sa ngayon, yung pagwawalis sa gabi ay ginagawa pa rin na hindi dapat magwalis sa gabi. At napagpapatuloy pa yun sa mga kabataan ngayon. Pero yung pag-uwi ng alas 6 para sabay-sabay kumain ay hindi na halos ginagawa. Dahil unang-una, ang mga tao ngayon ay sobrang busy sa mga trabaho nila at hindi agad nakakauwi ng alas 6 ng gabi. At yung ibang kabataan naman ay siyempre pauwi pa kung saan-saan pumupunta. So, regarding sa tradition na alas 6 ay dapat nakauwi na, ay hindi na yan applicable ngayon sa panahon ng ngayong henerasyon. Ano po sa palagay nyo ang mga mahahalagang gawin upang matiyak ng mga tradisyong ito ay patuloy na pahahalagahan at maipapasa?
Unang-una dapat magmula ito sa loob ng bahay. Dapat ituro ng mga magulang. Yung mga unang pamahiin ay dapat ipagpatuloy ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak. Pangalawa, dapat maituro rin sa eskwelahan. Second, follow-up para mas matuto ang mga kabataan sa mga tradisyonal na nakaraan na hanggang ngayon ay dapat pa rin ipagpatuloy.